Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pagpapamilya ay hindi parang sayaw na kapag hindi mo makuha ang moves ay pwede mong practicein. Hindi yan tugtog na kapag may nalagpasan ka ay pwede mong i-rewind. Ikaw, kapuso, ano nga ba ang mas matimbang? Pamilya o ang pangarap? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa mga loyal kabarangay na nakikinig ngayon sa inyong programa. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Chris, 32 years old at kasalukuyang nakatira sa May Kawayan, Bulacan. Hindi na nga po bago sa atin ang mangarap. Bata pa lamang tayo ay nabubuo na sa ating murang isipan kung ano ang gusto natin sa ating paglaki. Kagaya ko na nangangarap na maging isang sikat na dancer. Kaya naman porsigido ako ng husto sa pagpapractice ng sayaw hanggang sa madalas ay sumasali na ako sa mga dance contests sa mga barangay o kaya naman ay sa school noong high school at college ako. Minsan pinapalad na manalo, minsan naman ay hindi. Pero hindi ako tumigil at mas pinagbuti ko ang pag-iensayo. At kalaunan ay lumawak ang koneksyon ko sa iba pang mga dancer na kagaya ko at isinali ako sa grupo para dumayo sa iba't ibang lugar kapag may contest. Hindi naman sa pagmamayabang ay napakalakas ng karisma ko pagdating sa mga babae. Kaya ang dami ring babaeng nagkagusto sa akin noon. Pero isa lang ang babaeng nagpatibok sa puso ko. Walang iba kung hindi si May. Nakilala ko siya nang minsang may contest sa isang barangay sa Quezon. Isa siya sa mga nanonood at sa dinami-dami ng mga nanonood ay nakapagtatakang sa kanya natuon ang atensyon ko, kaya naman matapos ang aming sayaw noon ay nilakasan ko ang loob ko at nilapitan siya. Nahihiyang nakangiti pa siya sa akin noong lumapit ako sa kanya at halata namang may crush siya sa akin. Nagpakilala kami sa isa't isa at nagkapalagayan ng loob hanggang sa nagpa siya akong ligawan siya. Pakiramdam ko noon ay siya na ang babaeng gusto kong makasama habang buhay, kaya naman sa edad kong 25 noon ay siya naman ay 24, inalo ko na siya na magsama na kami. Bagamat nakatira pa ako noon sa magulang ko ay nagsikap naman ako na makabukod kami. Pero hindi rin naman naging madali ang mga unang buwan ng pagsasama namin dahil madalas kaming magtalo sa usaping pera. May mga panahon kasi na sakto ang budget namin, pero kailangan ko naman ng pambayad sa costume namin para sa sayaw. Nasabi pa nga ni May na iwan ko na lamang ang pagsasayaw lalo pa at magkakaanak na kami noon. Pero mahal ko po ang pagsasayaw, kaya kahit gusto ko na tumigil na ako ay hindi ko yon ginawa, Papa Dudut. Nagpatuloy ako sa pag-abot sa pangarap kong maging isang sikat na dancer hanggang sa magdalawa na nga ang anak namin ni May na magkasunod lamang ng taon ipinanganak. Wala siyang nagawa noon kundi ang suportahan na lamang ako dahil malinaw naman sa kanyang mahal ko talaga ang pagsasayaw. Pero nagsimula na naman kaming magtalo ng halos hindi na ako umuuwi ng bahay dahil lagi akong busy sa pagpapractice ng sayaw at madalas nga ay hating gabi na akong umuwi. Lahat na halos ng oras ko ay nauubos sa pagsasayaw at hindi ko na inaasikaso ang mga mag-ina ko. Kaya naman madalas talaga kaming magtalo ng asawa ko.
naman nakauwi ka na. Alam mo ba kung anong oras na? Ba't gising ka pa? Malamang hinihintay ka. Sinabi ko naman sa'yong wag mo na akong hintayin kapag nasa practice ako. At talagang matatagalan ako ng uwi. Hindi pwedeng hindi kita hintayin, Chris. This oras na ng hating gabi, wala ka pa rin. Lagi na lang ganyan ang oras ng uwi mo. Wala ka ng oras para man lang sa amin. Lalo na sa mga anak mo. Alam mo naman pagsasayaw lang ang ikinabubuhay ko, May. Intindihin mo naman yun. Kung di ko gagawin to, sa tingin mo may papakain ako sa inyo? E di maghanap ka ng trabahong kaya talagang bumuhay ng pamilya. Hindi yung nagtsatsaga ka sa pagsasayaw. Hindi ka naman laging may kita dyan. Kung di kayo mananalo sa contest o kaya makasali man lang sa runner-up, hindi kayo magkakapera. Manalo man kayo, kakarampot lang naman ang makukuha nyo kasi paghahati-hatian nyo pa. Anong problema kung kakarampot lang ang kita ko? Nagugutom ba kayo? Di nga kami gutom. Tipid na tipid naman sa pagkain. Di rin kami makakain ng masasarap. Kundi itlog ang ulam, puro naman delata. O ano, ganito na lang ang kakainin namin habang buhay? Alalahanin mo rin kami, Chris. Hindi habang buhay maliliit ang mga anak natin. Lalaki rin sila at kakailanganing mag-aral. Habang lumalaki sila, mas lumalaki rin ang gastos. Kaya mag-isip kang mabuti. Kung kaya ba talaga kaming buhayin yung pagsasayaw mo? Wag mo namang minamalit ang pagsasayaw ko. Ginagawa ko naman lahat ng paraan para buhayin kayo. Ba't di ka nalang magpasalamat na nakakakain tayo ng 3 beses sa isang araw? Oo, di masarap ang mga pagkain natin. Pero di naman tayo salat na halos walang makain. Chris, sawang-sawa na kami sa itlog at dilata. Kahit yung mga anak mo nagrereklamo na. Bakit daw ganun palagi ang ulam? Nagsasawa na sila. Alam mo ba kung anong tinatanong palagi sa akin ng mga anak mo? Kung kailan daw sila makakakain ng fried chicken man lang. Sabi ko na lang sa kanila, yun lang ang kaya mo kaya wag silang maghanap ng wala. Ang sagot nila sa akin, ba't di ka humanap ng trabahong malaki ang kikitain? Bata pa ang mga anak mo pero ganyan na magsalita. Di mo kasi tinuturuan. Di mo man lang ipaintindi sa kanila na ganito lang ang kaya ko. Huwag mong ikatwiran sa akin yan, Chris. Nagpamilya ka, panindigan mo. Kung anong makakabuti sa pamilya mo, gawin mo. Kung kinakailangan maghanap ka ng trabahong maayos at kaya kaming buhayin, gawin mo. Pwede ba, May? Huwag mo akong umpisahan na naman. Putak ka ng putak, nandito ka lang naman sa bahay. E di ikaw ang magtrabaho kung nagrereklamo ka sa kaya kong ibigay. Talaga ba, Chris? Sinasabi mo sa akin yan? Hoy, kumpara naman sa'yo, mas nakakapagod ang ginagawa ko rito sa bahay. Lahat ng trabaho sa akin, wala man lang akong sahod. Pero hindi ako nagrereklamo. Kasi obligasyon ko to dahil akong naiiwan sa bahay pero magdahan-dahan ka sa pananalita mo sa akin. Mas marami ang pagod ko kesa sa'yo. Nasa bahay ka lang tapos sasabihin mo pagod ka? Eh ako nga kung saan-saan ako rumaraket para lang may maipakain sa inyo. Hoy Chris, para sabihin ko sa'yo. Oo, nasa bahay lang ako. Pero lahat ng trabaho dito ako ang gumagawa. Ako ang naglalaba, nagluluto, naghuhugas ng pinggan, naglilinis ng bahay, nag-aalaga pa ako ng mga bata. Tapos sasabihin mo sa akin, nasa bahay lang ako? Eh di ikaw sa bahay, ako magtatrabaho. Tignan ko lang kung kayanin mo. Yan ang problema sa'yo, masyado ka makwenta. Aba, sino bang nagsimula? Di ba ikaw? Di naman ako magsasalita ng ganun kung di mo minamalit ang ginagawa ko. Di ba pwedeng suportahan mo na lang ako? At least, malinis ang ginagawa ko. Anong gusto mo? Pakainin ko kayo ng galing sa nakaw. Ang punto ko, maghanap ka ng totoong trabaho. Hindi yung racket-racket lang. Kaya ba niyan tustusan lahat ng pangangailangan natin? Di ba hindi? Kaya nga nagsisikap akong rumakit, di ba? Pumutak ka kung hindi ko kayo napapakain. Wala ka na talagang pag-asa. Magtrabaho ka, Chris. Hindi yung puro ka ganyan. Hindi kami mabubuhay ng pasayaw-sayaw mo lang. Ang ingay mo, puro ka reklamo. E di ikaw magtrabaho. O sige, ako ang magtatrabaho. Ikaw dito sa bahay. Nahiyaan naman ako sa'yo. Tingin mo yata nakaka-proud yung racket mo eh. Oo, magtrabaho ka. Tutal, puro ka reklamo. Magtrabaho ka para makain mo yung masasarap na pagkain na sinasabi mo. Talaga?
Ewan ko talaga kung bakit inasawa pa kita. Gwapo ka nga, wala ka namang diskarte sa buhay. Puro ka putak. Konti na lang talagang tatamaan ka na sa akin. E di sige, gawin mo para makita mo yung hinahanap mo. Bahala ka sa buhay mo. Nakakasawa na makipagtalo sa'yo. Tingin mo lagi ikaw ang tama. At saan ka pupunta? Wala ka nang pakialam doon. Naririndi na ako sa bunganga mo. Ah, ganon. Wala talaga akong maaasahan sa'yo. Wala na kung wala. Bahala ka dyan. Makaalis na nga sa buwisit na bahay na to. Hoy, Chris! Bumalik ka dito! Papa Dudut, dahil nga sa pagtatalo namin yon ay hindi naiwasang magpalitan kami ng hindi magagandang salita, Papa Dudut. Masarap din para sa akin na mismong asawa ko ay hindi maintindihan kung hanggang saan nga lang ba ako, Papa Dudut, kung hanggang saan nga lang ba ang kaya ko. Alam ko naman na ako ang padre de pamilya, dapat ang naghahanap buhay para sa pamilya ko, pero hindi ko rin naman sila pinababayaan kahit na ganun lamang ang pinagkakakitaan ko. Hindi ko alam kung masyado lang bang mareklamo si May o hindi talaga siya kontento sa kaya kong ibigay. Lalo pa at ginagawa ko naman ang lahat para sa kanila. Nakukuha ko rin naman ang punto niya na habang lumalaki ang mga anak namin ay lumalaki din ang gastos. Pero bilang hindi naman ako nakapagtapos ng pag-aaral ay hirap akong makahanap ng trabaho. Hindi rin ako nakagraduate ng high school para sana makapag-apply kahit sa maliit na kumpanya lamang na tumatanggap ng high school graduate. Sinubukan ko namang mag-construction worker pero hindi kaya ng katawan ko ang sobrang bigat na trabaho. At nagkaluslos pa ako na nanggaling din sa pagtatrabaho ng mabigat. Hindi rin naman ako pwede sa call center dahil bukod sa hindi ako high school graduate ay mahina rin po ako sa English. Pero kahit na ganoon lamang ako ay sinisikap kong buhayin ang pamilya ko. Kasabay na rin ang pag-abot ng pangarap ko na maging isang sikat na dancer. Yun ang bagay na pilit kong pinapaintindi kay May pero talagang sarado ang isipan niya na intindihin ako. Kaya madalas kaming magtalo. At kapag may sama ako ng loob sa kanya ay tumutuloy ako sa barkada kong si Mark. Papa Dudut, 1 linggo kong hindi umuwi noon at pinatay ko rin ang cellphone ko dahil alam kong tatawag sa akin si May. At nang lumamig na nga ang ulo ko ay nagpasya na akong umuwi pero hindi ko na inabutan ng mag-ina ko sa bahay. Kaya naman nagtanong kaagad ako sa mga kapitbahay namin at sinabi nilang nasa ospital ang bunso kong anak. Tila pinagpawisan ako ng malamig at dali-daling nagpunta sa ospital kung saan ay dinala ang anak ko. Hindi ko na inabalang itanong sa kapitbahay kung bakit nasa ospital ang anak ko basta ang mahalaga ay makita ko kaagad ang anak ko at masiguradong ayos lamang ang lagay niya. At nang sapitin ko na nga ang ospital ay pinagtanong ko pa kung saang kwarto dinala ang anak ko at agad akong nagtungo doon. Tumambad sa akin ang anak ko na mahimbing na natutulog habang may suwerong nakakabit sa kanya at sinasalina ng dugo. Habang ang galit na mukha naman ni May ang nakita ko at matalim na nakatitig sa akin, Papa Dudut. Buti naman at lumitaw ka na. Anong nangyari sa anak natin? Di ba obvious? Tignan mong mabuti kung anong nangyari sa kanya. 3 araw, Chris? 3 araw akong walang tigil sa kakatawag sa'yo pero hindi ka man lang makontak. Sobrang taas ng lagnat ng anak natin. Kaya sinugod ko na siya dito sa ospital. Hindi ko pa alam kung saan ko iiwan yung panganay natin at hindi naman siya pwede dito. Hindi ko alam ang gagawin ko kahapon. Tarantang-taranta ako habang ikaw. Hindi ko alam kung sang lupalop ka nandun. At walang inatupag kundi ang mag-practice ng sayaw. Hinaan mo naman ang boses mo at nasa ospital tayo. Sa bahay mo na lang ako pagalitan. O tapos, lalayas ka na naman kapag napagalitan ka. Tapos, ilang araw, linggo na naman bago ka umuwi. Sorry,
Hindi ko naman ginusto na mangyari sa anak natin to. Hindi mo nga ginusto. Pero asan ka nung oras na kailangan ko siyang dalhin dito? Wala ka naman kasing ginawa kundi bungangaan ako kada uwi ko. Hindi ako magtatatalak ng walang dahilan. Yan ang hirap sa'yo eh. Hindi mo matanggap yung mga sinasabi ko. Totoo naman. Tapos pupunta ka sa mga kabarkada mo? May naitutulong ba sila kapag nag-aaway tayo? Wala naman, di ba? Baka nga kung ano pang sinusulsul sa'yo ng mga yan. Oo na, sige na. Pero please lang, wag muna ngayon. Nakakahiya na tayo sa mga tao dito. May hiya ka pa pala sa lagay na yan? Sorry na, okay? Promise, sabayin mo na lang ako pagalitan. Tatanggapin ko lahat ng sasabihin mo. Alam ko namang may kasalanan din ako eh. Buti at alam mo. Paano tayo nito? Siguradong malaki-laking bayaran na naman to. Saan tayo kukuha ng pambayad? Rarakit ako. Magtatanong ako sa mga kabarkada ko kung may mga available silang racket. Racket na naman? Ba't pa hindi ka maghanap ng trabaho? Puro ka nalang asa sa mga racket-racket na yan. Akala ko ba nag-usap na tayo tungkol dito? Oo, nag-usap tayo. Pero hindi pa tayo tapos. Ay, ano pa bang gusto mong gawin ko? Kung kaya ko nga lang talaga maghanap ng ibang trabaho, ginawa ko na. Alam mo naman yun. Sinubukan ko na mag-construction worker. Chris naman, ano ba naman yung mga dahilan mo sa akin? Construction worker lang ba ang pwede mong applyan? Ang dami-daming trabaho na hindi naman nangangailangan ng high school graduate. Ang sabihin mo, mapapabayaan mo ang pagsasayaw mo kapag nagtrabaho ka na talaga. Alam mo, hindi ko na talaga alam ang gagawin ko sa'yo. Hindi pumapasok sa kokote mo lahat ng sinasabi ko. Hindi mo maintindihan ang mga punto ko. Di mo rin naman ako iniintindi. Ang tagal na kitang iniintindi, Chris. Pilit kong isinasaksak sa isip ko na yan lang ang kaya mo. Kaya dapat makontento ako. Pero alam mo, pinasok-pasok mo tong pagpapamilya na to. Kaya dapat panindigan mo. Hindi pwedeng ganyan na lang, Chris. Kung pwede nga lang na may magbantay sa mga anak natin, ako na lang ang magtatrabaho. Kung ibibiling ko naman ang mga bata sa magulang ko, anong sasabihin nila? Itatanong nila sa akin kung anong ginagawa mo. Ba't hindi ikaw ang nagtatrabaho? Pinagtatakpan kita sa mga magulang ko hanggat maaari. Dahil alam kong isusumbat din nila sa akin na itong napala ko kasi nag-asawa ko ng maaga. At ang napangasawa ko pa, kagaya mo. Bakit, May? Anong problema sa akin? Hindi ko naman kayo pinababayaan ah. Ay, ang mga anak natin, lumalaki na. Kaya nadadagdagan ng gastos. Ano? Igagaya mo ba sa'yo mga anak natin? Na hindi rin makapagtapos ng pag-aaral kasi kapos sa pera? Sa tingin mo ba hayaan kong mangyari yun? Para mo naman akong ginawang walang kwentang ama niyan. Sinasabi ko to hindi para maliitin ka. Sinasabi ko to para mas magsumikap ka pa para sa kanila. Kahit hindi na para sa akin. Pamilya natin to eh. Alam nga namang humingi tayo ng tulong sa ibang tao o kaya sa mga magulang natin. Kaya nga tayo bumuo ng sariling pamilya kasi ginusto natin to. At para na rin matuto tayong tumayo sa sarili nating mga paa na hindi na natin kailangang laging umasa sa mga magulang natin. Naiintindihan mo ba ako? Hindi sapat na dahilan na yan lang ang kaya mo para manatili ka sa kinalalagyan mo. Di na talaga ako tumama sa'yo. Lahat na lang may sagot ka pabalik. Aba, huwag sasama ang loob mo kasi nagsasabi lang ako ng totoo. Ngayon, kung hindi mo matanggap yung katotohanan, pues bahala ka na. Huwag kang magtaka kung isang araw, bigla na lang kitang iwan. Tinatakot mo ba ako? At ano namang ipapakain mo sa mga anak ko? Kaya kong gumawa ng paraan kumpara lang sa mga anak ko. Hindi ako katulad mo na mahinang dumiskarte. Papadudod problemado nga kami noon kung saan kukuha ng pambayad sa ospital. Isang linggo din mahigit ang tinagal namin doon kaya naman umabot ng 20,000 ang bill namin. Nagsimula namang magbunganga noon si May dahil wala raw akong ginagawang paraan para man lang makahanap ng pambayad sa ospital. Kung tutuusin nga ay kani-kanino na ako lumapit para manghiram ng pera
at tanging 3,000 lang ang nakalap ko. Sinabi pa sa akin ni May na kulang daw yon para pambayad namin sa ospital, kaya naman sinabi niyang siya na lamang daw ang gagawa ng paraan dahil wala rin naman umano siyang maaasahan sa akin. Umalis siya kinabukasan ng maaga at sinabing pipila para humingi ng tulong sa isang sikat na health insurance company, at nang makabalik nga siya ay sinabi niyang bayad na ang bill namin sa ospital. Nakiusap lang daw siya na kung maaari ay ma-renew ang membership niya. Total naman ay indigent ang nakalagay sa kanyang health insurance at gobyerno ang naguhulog para doon. Laking pasalamat nga namin noon na wala na kaming binayaran kahit na piso, maliban na lamang sa mga gamot na kailangan na hindi nasakop ng health insurance niya. Kaya naman ang nahiram kong pera ay siya naming pinambili ng mga gamot at pagkain na kailangan ng aming bunso para sa pagpapagaling nito. At simula nga nang makalabas ng ospital ang bunso naming anak at makauwi na kami ng bahay, ay doon na nagsimula ang pag-iiba ng pakikitungo sa akin ni May. Lagi niyang sinasabi sa akin na hindi niya raw ako maaasahan pagdating sa mga emergency na bagay, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay nagsasawa na ako sa paulit-ulit na sinasabi ni May sa akin na tila na mamanhid na ang buong pagkatao ko. Wala na akong ginawang tama sa paningin niya, kaya bakit ko pa aaksayahan ng panahon na pakinggan ang mga sinasabi niya. Sinanay ko na lamang ang sarili ko na maging matigas sa lahat ng masasakit na salitang binitawan niya sa akin at mas nag-focus na lamang ako sa pagsasayaw. Itinatako na lamang sa isipan ko na balang araw ay magbubunga ang pagtsatsaga ko at makikilala rin ako bilang mahusay na dancer. At kapag nangyari yon ay sisiguraduhin kong hinding-hindi na ako kaya pang maliitin ng asawa ko, Papa Dudut. Sa pagpapatuloy ko nga sa pagsasayaw ay lagi na naman akong wala sa bahay dahil wala akong tigil sa pagpapractice at paghahanap na rin na maaring masalihang contest. Kahit paano naman ay meron, hindi nga lang kalakihan ng mga premyo. Maswerte nang manalo ako ng 5,000 at kung minamalas naman ay 1,000 pesos. Aminado kong wala akong oras para makipagbanding sa mga anak ko at naisip kong andyan lang naman sila. Pero ang pangarap ko ay maaaring mawala kung hindi ko hahabulin. At isang araw nga, Papa Dudut, ay niyaya ako ng mga kasamahan ko na mag-audition sa isang sikat na contest noon sa TV at tila nagliwanag bigla ang paligid ko. Naisip kong baka yun na ang sagot at katuparan ng pangarap ko, kaya naman agad akong pumayag. Pero dahil nga sikat at malaking contest ang sasalihan namin ay kailangan talagang paghandaang mabuti mula sa performance pati na rin sa costume. Nang mga panahong yun naman ay wala akong kapera-pera, kaya naman nag-usap-usap ang mga kasamahan ko na pahihiramin muna nila ako ng pera pampagawa ng costume ko at kapag nanalo raw kami ay saka ko na lang sila bayaran. At hindi nga ako nagdalawang isip na pumayag. Inilihim ko na lamang sa asawa ko at sa mga kakilala ko na may balak akong sumali sa contest na yon dahil alam ko namang hindi ko rin makukuha ang suporta ng asawa ko. Alam ko na imbes matuwa yon ay ipagdarasal ako na manalo ay ida-down lamang niya ako. Na siya namang tamang ginawa ko dahil masakit man sa kalooban, Papa Dudut, ay hindi kami pinalad na makapasa man lang sa audition. Ang sabi sa amin ng mga judges ay nakukulangan sila sa performance namin, pero alam ko sa sarili ko na ibinigay namin ang lahat ng makakaya namin. Nakakapanlambot lang dahil inutang ko lamang ang ipinampagawa ng costume. Hindi ko alam kung saan ako maghahagilap ng pambayad gayong matumal ang mga racket ko, at kapag nalaman ni May na may utang ako ay tiyak na magwawala yon na siya ngang nangyari dahil aksidente niyang nakita ang text ng barkada kong si Mark na naniningil na raw ang mga kasamahan namin sa inutang ko.
Chris, umamin ka nga sa akin. Ano na naman bang problema mo? Ang aga-aga putak ka ng putak. Nabasa ko yung text ni Mark sa'yo. Kanino ka na naman ba may utang? At para sa costume pa talaga kaya ka nagkautang? Akin na nga yung cellphone ko. Ano na naman bang kinakalkal mo dito? Hindi ko kinakalkal yan. Kanina pa tumatawag si Mark, pero hindi ko naman nasagot. Baka ka ako importante, kaya ko kinuha. Nung sasagutin ko na sana, bigla naman siyang nag-text. O ayan. Wala ka nang pakialam sa utang ko dahil hindi naman ikaw magbabayad nun. Ganon. Hindi ka na nga makapagpasok ng pera dito sa bahay kasi wala kang trabaho. May gana ka pang mangutang para lang sa costume. Pwede ba? Tigilan mo muna ako. Masyado kang apektado. Hindi naman ikaw magbabayad. Paano hindi ako magiging apektado? Kulang na nga yung kinikita mo sa kakarakit mo. May gana ka pa talagang mangutang? Nakakahain ba yung costume mo? Tsaka wag mo idadahilan sa akin na hindi naman ako magbabayad. Imbis na kung ano-anong walang kwentang pinagkakagastusan mo, unahin mo muna ang pamilya mo. Alam mo ikaw, wala kang ginawa kundi magbunganga. Putak ka ng putak, di mo naman alam ang sinasabi mo. Puro ka reklamo. Magreklamo ka kung di kita napapakain. Kung wala kang maayos na tirahan. Wala ka nang ibang ginawa kundi ipamukha sa akin na ganito lang ako. Na akala mo, totoo na akong walang kwentang asawa at ama. Bakit? Hindi ba totoo? Pinagmamalaki mo na tong buhay na binigay mo sa amin ng mga anak natin? Kung saan-saan na naman nakarating yung mga sinasabi mo. Utang lang ang pinag-uusapan natin. Babayaran ko rin naman yon kapag nakahanap na ako ng mas malaki-laking racket. Kailan pa, Chris? Puro kahanap ng racket? Trabaho ang hanapin mo? Hindi nagtsatsaga ka sa sayaw-sayaw na yan? Wala ka namang napapala. Hindi ka aasenso sa pagganyan-ganyan mo lang, Chris. Alam mo ikaw, sumusobra ka na. Kung makapagsalita ka sa akin, akala mo ibang tao ako ah. Asawa mo ako, May. Hindi lang kung sino. Imbis na suportahan mo ako, wala kang ibang ginawa kundi maliitin ako. Oo, wala akong pinag-aralan. Wala akong matinong trabaho. Pero isaksak mo dyan sa utak mo na kahit kailan hindi ko kayo pinabayaang magutom. Kahit ganito lang ako, nakakapag-aral ang mga anak natin. Ikaw, ano ba ang bag mo? Puro ka lang bunganga. Ang kapal naman ang mukha mo. Kumpara naman sa'yo, mas pagod ako kahit nandito lang ako sa bahay. Stress na ako sa lahat ng gawain dito na paulit-ulit, walang katapusan tapos dumadagdag ka pa. Ano bang mahirap sa sinasabi kong maghanap ka ng totoong trabaho? Pamilyado ka ng tao. Kaya yung pangarap mo na yan, isantabi mo na lang. Hindi yung umaasta ka na para ka pa ring binata. Tanungin nga kita, May. May pangarap ka ba sa buhay? Oo. Pangarap ko na magkaroon ng maayos na buhay na hindi kami salat sa kung anumang kailangan namin ng mga bata. Yan ang pangarap ko. Na sa tingin ko, hindi mo matutupad para sa amin. Kasi wala kang ibang inatupag kundi ang pagsasayaw mo na wala namang kakwenta-kwenta. May, sorry. Di ko sinasadya. Ganun talaga ka-importante sa iyong pagsasayaw mo? Sige, magsayaw ka hanggat gusto mo. May, anong ginagawa mo? Ba't ka nag-iimpake? Sorry, di ko talaga sinasadyang masaktan kita. Hindi mo sinasadya? Mag-usap naman muna tayo. Tigilan mo yan. Wala na tayong pag-uusapan, Chris. Punong-puno na ako sa'yo. Hindi na kita kayang pakisamahan pa. Sorry, hindi na mauulit. Nabigla lang din ako. Tama na, Chris. Tigilan na lang natin to. Ayoko na. Teka, paano ang mga bata? Isasama ko sila. Hindi ko sila iiwan dito at baka kung ano pang kapabayaan ang gawin mo. O sige, magpalamig ka muna ng ulo. Pero bumalik kayo ha. Wala ka na talagang pag-asa. Papadudot, hindi ko na nga napigilan pa si May na umalis. Naisip kong babalik din naman siya kapag lumamig na ang ulo niya. Ganon naman kami dati pa sa tuwing may mga bagay kaming hindi na pagkakaunawaan. Alam ko pati na ako ay may kasalanan ng mga oras na yon. Hindi ako nakapagpigil kaya nasampal ko siya.
Maging ako ay nabigla sa mga nagawa ko kaya nga agad din akong humingi ng tawad sa kanya. At sana lang talaga ay mapatawad niya ako dahil hindi ko naman talaga yon sinasadya. Dala lang siguro ng matinding tensyon sa pagitan namin kaya ako nagawa ang bagay na yon. Pero alam ko na kahit saang anggulo tignan ay mali ang ginawa ko. Dahil maling-mali ang manakit ng babae kahit gaano pa ito katalas magsalita. At dahil nga ang akala ko ay kilala ko na si May, ay naging kampante ako na babalik din po ito kapag malamig na ang ulo nito. Pero lumipas na ang 1 linggo ay hindi pa rin siya bumabalik, kaya nagpasya na akong sadyain siya sa kanilang bahay at suntok agad ang sinalubong sa akin ng tatay niya. Ganti raw niya yon sa pananakit ko sa anak niya at humingi naman ako ng tawad at sinabi kong hindi ko talaga sinasadya. Pero hindi nila ako pinakinggan. Ipinagtabuyan nila ako at hindi nila pinakinggan ang mga paliwanag ko kaya naman wala na akong nagawa kundi ang umuwing malungkot. Nang makauwi nga ako papadudot ay hindi ko magawang kumilos. Pakiramdam ko ay may napakabigat na bagay na nakadagan sa buong katawan ko. Wala akong gana na kumain man lang at maging ang pagsasayaw ko ay hindi ko na naaasikaso. Hindi ko gusto ang nararamdaman kong kahungkagan ng mga oras na yon dahil ganun pala ang pakiramdam na may kulang sa buhay mo. Napaisip ako na yun ba ang kabayaran sa kagustuhan kong maabot ang mga pangarap ko. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko dahil hindi ko alam kung paano ko makakausap si May. Ayaw naman akong ipakausap sa kanya ng mga magulang niya. Kung alam lang sana nila na nagsisisi ako ng gusto sa mga nagawa ko kay May. Nanalangin ako sa Diyos na sana'y mapatawad nila ako at hindi pa sana mahuli ang lahat para maayos namin ang aming pamilya. Pero saktong pagkatapos kong magdasal ay siya namang pagtawag ni Mark sa cellphone ko. Dali-dali ko yung sinagot at hindi ko inaasahan ng isang masamang balitang tila mas nagpabigat ng kalooban ko. Oh pare, kumusta ka na? Ano, punta ka sa practice mamaya? Pasensya na pare, baka di ako makapunta. May problema kasi ako ngayon. Nga pala pare, may itatanong sana ako sa'yo eh. Pero wag mo sanang isipin na nanghihimasok ako sa buhay mo ha. Ano bang itatanong mo? Ayos lang ba kayo ng asawa mo? Sa totoo lang, di ko alam. 1 linggo na siyang wala dito sa bahay kasama yung mga bata. Kagagaling ko nga lang sa kanila ngayon pero di naman niya ako kinakausap. Ayaw din ng mga magulang niya na magkausap kaming dalawa. Pero ba't mo nga pala natanong? Wala naman. Since nasabi mo kasi na may problema ka, naisip ko na baka tungkol kay May yung problema mo. Oo. Nagtalo kasi kami ng matindi nung nakaraan. Di ko na kontrol yung sarili ko kaya nasampal ko siya. Sinaktan mo si May? Pare, di ko naman sinasadya yun. Nabigla lang talaga ako. Sunod-sunod kasing pang-insulto ang ginawa niya sa akin eh. Pare, kahit anong rason pa yan, babae yun. Asawa mo yun. Di mo dapat siya sinasaktan. Kahit gaano pa kabasura yung pinagsasabi niya sa'yo. Alam ko naman yun eh. Di ko lang talaga napigilan ang sarili ko. Kahit ako nabigla ako sa nagawa ko. Pero pinagsisihan ko naman na yun pare. Mahal ko si May. Kahit ganun siya sa akin. Simula ba nung umalis siya dyan, di na kayo nagkausap? Hindi eh. Di ko rin kasi matawagan ng cellphone niya. Laging busy. Nakablock yata ang number ko sa kanya. Pero pare, ito lang ha. Paano kung may iba na pala si May? Iba? Ibang ano? Iba. Ibang lalaki. Ibang boyfriend. O baka may bago na siyang kinakasama. Pare, imposible naman yata yan. Ako ang asawa niya. Pero hindi naman kayo kasal, di ba? Sinasabi mo bang may lalaki si May? Huwag mong mamasamain pero hindi malabong mangyari yun. Lalo na sa sitwasyon nyo ngayon. Pare, may tampuhan lang kami ni May. Hindi pa kami hiwalay.
Pare, siguro para sa'yo tampuhan lang yun, pero para kay May, hiwalay na kayo. Teka nga, bakit kung magsalita ka parang may laman? Kasi pare, nakita ko si May nung nakaraan. Di ko lang matandaan kung anong araw yun pero sigurado ako na nakita ko siya. Bale, nangyari, natsyempohan ko siya sa palengke. Pero may kasamang lalaki. Baka naman kapatid niya. O kaya pinsan. Puro lalaki ang mga pinsan ni May. Malabong pinsan yun pare. May magpinsan ba na lalaki at babae na naghahawakan ng kamay? Tapos yung lalaki nakahawak sa bewang ng babae habang naglalakad? Magpinsan ba yung ganon? Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Baka naman kamukha lang ni May yun. Pare, hindi pa malabo mga mata ko. Alam ko kung ano yung nakita ko. Hindi. Mahal ako ni May. Di niya magagawa sa akin to. Okay, sige, nandun na tayo na hindi niya magagawa sa iyo yun. Pero pare, sa paulit-ulit na pagtatalo niyong dalawa, hindi malabong mawala ng pagmamahal si May sa'yo. Lalo pa ngayon na napagbubuhatan mo pala siya ng kamay. Baka isipin nun na sa susunod hindi lang yun ang magawa mo sa kanya. Baka magdilim paningin mo, di mo makontrol sarili mo kaya naisip niya na iwang ka kaysa mapahamak siya. Papadudot dahil sa mga nalaman kong yon ay mas lalong bumigat ang pakiramdam ko. Ayaw tanggapin ng isipan ko na magagawa yon sa akin ni May. Dahil kilala ko siyang tapat sa akin kahit na ganoon siyang magsalita. Napaisip tuloy ako kung matagal na ba siyang may iba o noon lamang nang umalis siya sa poder ko. Hindi ko alam ang isasagot ko sa tanong ko dahil napakalaki ng tiwalang ibinigay ko sa kanya. Sa tinagal-tagal naming nagsasama ay ni minsan ay wala akong nabalitaan o narinig man lang na nangangaliwa siya. Pero biglang flashback sa akin noon ng mga katagang binitawan niya sa akin na baka isang araw ay biglang na lamang niya akong iwanan. Napaisip ako kung nung mga panahong yon ay may iba na siyang lalaki pero hindi ko masagot ang mga katanungan ko na siya lang ang may kakayahang sumagot. Kaya naman sinubukan ko ulit na tawagan ng cellphone niya. Pero hindi ko pa rin talaga siya makontak. Kung babalik naman ako sa bahay nila ay hindi ko rin naman siya makakausap dahil nakabantay ang mga magulang niya na galit sa akin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Lumipas pa ang ilang mga araw ng pagsubok kong makontak siya sa kanyang cellphone ay isang araw himala itong nag-ring ulit. Ibig sabihin ay hindi na nakablock ang number ko sa kanya, papadudot. Parang nabuhayan ako ng loob nang marinig kong nag-ring yon dahil gustong gusto ko na talaga siyang makausap para maayos na namin ang gusto kong pag-usapan ng mga nangyaring hindi pagkakaunawaan. Pero agad din akong ginapangan ng hindi maipaliwanag na lamig sa katawan ng isang hindi pamilyar na boses ng lalaki ang sumagot sa tawag ko. Ayaw kong mag-isip ng kung ano-ano ng mga oras na yon kaya pinanatili kong kalmado ang sarili ko dahil baka may nakigamit lamang ng cellphone niya. May ugali kasi si May na mahilig magpahiram ng cellphone sa kaibigan o kahit iba pang mga gamit. Kaya naman kinalma ko ang sarili ko at huminga muna ako ng malalim bago ako nagsalita. Sino ba to? Kung di ka magsasalita, papatayin ko na to. Andyan ba si May? Bakit? Sino to? Andyan ba siya? Gusto ko lang sana siya makausap. Sino ka nga muna? Ako nga dapat ang nagtatanong sa'yo kung sino ka eh. Hindi mo ba ako kilala?
Hindi ba nakasave ang number ko dyan sa cellphone niya? Sa tingin mo magtatanong ako kung kilala kita? Sira ka ba? Kung di mo ako kilala, pues magpapakilala ako. Ako lang naman ang asawa ng may-ari ng cellphone na yan. Anong nakakatawa? Wala naman kasing nabanggit si May na may asawa siya. Ex-live-in partner meron. Wala akong pakialam kung ano pa yan. Basta sinasabi ko sa'yo na asawa ako ni May. Ikaw ang tatanungin ko. Sino ka ba? At bakit hawak mo ang cellphone ng asawa ko? Pre, hindi pa ba halata? Ako nang bagong kinakasama ni May. Di ako naniniwala. Asan ang asawa ko? Siya ang gusto kong makausap. May, kakausapin ka daw ng ex mo. Bahala siya dyan. Wala kaming dapat pag-usapan. Hello, May? Kausapin mo naman ako. Mag-usap tayo, please. Narinig mo siya, pre. Ayaw kanyang kausap. Ibigay mo sa kanya yung cellphone. Pre, di mo ako utusan. Kung gusto mo siyang makausap, gumawa ka ng paraan. Pero sa tingin ko malabo na talaga makipag-usap siya sa'yo. Hoy lalaki, hindi pa kami hiwalay kaya huwag kang epal. Di pa kayo hiwalay sa lagay na yan? Iniwan ka na nga niya eh. Idedemanda ko kayong dalawa. Wow! Ididemanda mo kami? Anong ikakaso mo sa amin? Pre, baka nakakalimutan mo. Di kayo kasal ni May. Hayop ka? Sabihin mo na lahat ng gusto mong sabihin. Pero isa lang ang masasabi ko sa'yo. Wala kang karapatang magpamilya kung di mo kayang pangatawanan. Magkita na lang tayo pre. Mag-usap tayong dalawa. Lalaki sa lalaki. Harapin mo ko nang malaman mo kung anong sinasabi mong di ko kayang pangatawanan ng pagpapamilya. Salamat na lang pero di ako pumapatol sa isip bata. Papa Dudut, gustong gusto ko pong manapak na mga oras na yon. Gusto kong bugbugin ang lalaking yon pero ayaw naman niyang makipagkita sa akin. Sobrang sakit pala na malamang may ibang lalaki ang asawa mo. Oo, lagi kaming nagtatalo pero ni minsan ay hindi ko naisip na maghahanap ng iba dahil sila ang pamilya ko. Binuo ko ang pamilyang yon kaya dapat kong panindigan. Pero bakit hindi niya nagawa? Sana man lang ay nakipaghiwalay siya ng maayos sa akin dahil palalayain ko naman siya kung yon talaga ang gusto niya. Ang sakit lang na tinapakan na nga niya ang pagkatao ko ay iniputan pa niya ako sa ulo. Ang hirap pala kapag ang lalaking kagaya ko na walang maayos na trabaho dahil paniguradong iiwan at iiwanan talaga kami. Pero hindi naman siguro matibay na dahilan yon para ipagpalit niya ako ng ganon na lamang. Dahil kung talagang mahal mo ang isang tao ay handa kang tanggapin ang kakayanan at pagkukulang niya. O baka mali rin ang pananaw kong yon. Pera na nga marahil ang basihan ngayon. Kapag mapera ka, mahal ka, bida ka, the best ka. Pero kapag wala kang pera, isasantabi ka at mas malalang iiwanan ka pa. Kagaya ng ginawa sa akin ni May. Ganon na lamang kadali sa kanya na iwanan ako dahil lamang sa kawalan ko ng sapat na kita at maayos na trabaho. Alam kong may kasalanan din ako pero hindi naman yon sapat na dahilan para ganon ang iganti niya sa akin. At dahil nga sa pangyayaring yon ay ilang araw akong matamlay at hindi makasabay sa practice. Halos ilang buwan ko ring ginugol ang oras ko sa pagsasayaw at pagpapractice ng walang pahinga. Pero hindi katulad ng dati ay palagi na lamang akong nagkakamali sa mga steps. At dahil na nga rin sa sobrang stress ay natuto akong mag-inom na hindi ko naman ginagawa dati. Halos gabi-gabi akong lasing dahil hindi ko pa rin matanggap na ipinagpalit ako ni May sa ganong kadali dahil lamang sa wala akong maayos na trabaho at malaking kita. Pero natauhan din naman ako ng isang araw ay hindi sinasadyang nagkita kami sa plaza na malapit lang sa bahay nila. Maaliwalas ang kanyang mukha at halatang masaya habang nakaupo sa isang bench doon at kumakain ng hamburger. Pero ang mas nakaagaw ng pansin ko ay ang nakaumbok na nitong tiyan na sa tingin ko ay 4 o 5 buwan. Nagulat pa siya nang makita ko kaya naman dahan-dahan akong lumapit sa kanya at pilit na ngumiti, Papa Dudut. Hi. Hi, Den. Kumusta ka na? Ayos lang.
Pwede ba kitang makausap? Sige, saan mo ba gustong makipag-usap? Kahit dito na lang. Tungkol saan ba ang pag-uusapan natin? Wala ka bang ideya kung tungkol saan? Wala tayong maayos na hiwalayan, May. Pero may tanong lang ako. Bakit mo ginawa sa akin yun? Pwede ka namang makipag-hiwalay sa akin ng maayos. Papayagan naman kita kung yun talaga ang gusto mo. Papayag? Di siguro. Kasi lahat ng sabihin ko sa'yo, hindi mo pinakikinggan. Yun nga lang sinabi kong maghanap ka ng trabaho, hindi ka nakinig. Yun pa kayang makikipaghiwalay ako? May, gusto kong humingi ng tawad sa lahat ng pagkukulang ko sa'yo. Sa inyo ng mga bata. Napag-isip-isip ko na hindi pa rin sapat ang effort ko para sa inyo. Mas inuna ko yung paghabol ko sa pangarap ko na hanggang ngayon hindi ko pa rin naaabot. Maabot mo sana ang mga pangarap mo kasi sayang naman. Kami ang naging kapalit ng paghabol mo sa pangarap mo. Alam mo dati, suportado kita. Pero nakikita kong hindi lumalago yung karerang pinili mo. Kaya binibigyan kita ng mga opsyon. Alam ko kung gaano mo kagustong makilala ang pangalan mo sa larangan ng pagsasayaw. Pero dahil dyan, ang daming nagbago. Oo, hindi kami nagugutom. Pero yung oras mo, atensyon mo, wala sa amin. Nanatili ako sa tabi mo kahit hirap na hirap ako. Kasi umaasa ako na maaalala mo lahat ng pinangako mo sa akin nung nagsisimula pa lang tayo. Pasensya na kung wala akong ginawa kundi bungangaan ka ha. Kasi naman, gusto kitang mamulat sa katotohanan at maisip mo kung bakit ka nga ba nagpamilya. Yung Chris na dati kong minahal hindi ko nakilala. Ako pa rin naman to Wala namang nagbago. Hindi Chris. Alam mo, yung mga pangako mo sa akin dati, lahat yon napako. Nangako ka sa akin noon na sa lahat ng bagay at oras, kami ng pamilya mo ang uunahin mo. Kaya mo nga ako napapayag na sumama sa iyo dahil sa mga pangakong yan. Pero hindi mo yun natupad. Habang tumatagal, palayo ka ng palayo sa amin. Ang daming beses kong sinabi sa iyo noon, lahat ng sama ng loob ko. Pero binaliwala mo lahat ng yun. At lagi mong sinasabi sa akin na hindi kita naiintindihan. Kami ba na pamilya mo? Naiintindihan mo? Pero alam mo, ayos lang sana yon. Kaya lang, sinira mo yung kaisa-isang pangakong napaka-importante sa lahat. Nangako ka sa akin na hindi mo ko sasaktan ng pisikal. Sorry, hindi ko talaga sinasadya. Pero matagal na ba kayo ng lalaking yun? Nagsasama pa ba tayo nung maging kayo? Maniniwala ka ba sa akin kung sasabihin kong hindi? Hindi ko alam. Sa totoo lang, dati kong boyfriend si Gary. Kamakailan lang din kami nagkita ulit. Masasabi kong si Gary yung nag-iisang lalaki sa buhay ko noon na perfect match sa akin. Pero dahil mas inuna niyang ayusin ang buhay niya at career, nagkahiwalay kami. Pero wala kaming samaan ng loob sa isa't isa. Inisip na lang namin na para sa ikabubuti namin pareho yon. Mas mahal mo ba siya kaysa sa akin? Tatapatin kita, Chris ha. Minahal kita ng buo. Sa kabila ng sitwasyon nating dalawa. Pero ngayon, mas mahal ko na siya. Wala na bang pag-asa na maayos ang pamilya natin? Chris, buntis na ako sa anak namin ni Gary. Masaya na ako na kasama siya. At huwag kang mag-alala. Kasi kung gaano niya ako kamahal, ganun din ang pagmamahal niya sa mga anak natin. Di ko gustong sabihin sa iyo to. Pero lahat ng oras at bagay na kailangan namin, na ibibigay niya. Pwede naman akong bumawi sa inyo Sa akin, hindi na pwede. Pero sa mga anak natin, pwede ka pang bumawi. Hindi kita pagbabawalan na makita sila. Kung gusto mo silang hiramin o ipasyal, papayagan ko naman. Dahil ikaw pa rin naman ang tatay nila At hindi ko mababago yon. Maraming salamat. Hayaan mo't babawi ako sa kanila. Pero bago ang lahat,
Gusto kong humingi ulit ng tawad. Sa lahat-lahat. Patawarin mo rin sana ako, Chris. Kung mas pinili ko kung anong makakabuti sa amin ng mga bata. Masakit, pero wala na akong magagawa. Masaya na ako na naibigay sa inyo ni Gary ang mga hindi ko naibigay noon. Congratulations din sa bagong baby. Salamat. Sana lang matupad mo na yung pangarap mo. Papadudot matapos ang pag-uusap namin yon, ay katakatakang tila nawala ang mabigat na bagay na nakadagan sa akin. At doon ko nga na-realize na sa akin talaga ang problema pero nagbubulag-bulagan lamang ako noon. Dahil ayaw kong tanggapin sa sarili ko na tama ang lahat ng mga sinabi niya sa akin. Nagsisisi ako na tinake for granted ko ang pagmamahal sa akin ni May. Masyado ako naging kampante na hindi niya ako iiwanan dahil mahal niya ako. Totoo nga ang sinabi niyang sa kakahabol kong matupad ang mga pangarap ko ay sila naman ang naging kapalit. Hindi lang ako nawala ng asawa, nalayo din ako sa mga anak ko. Pero laking pasasalamat ko na lamang din at hindi niya ako pinagbawalan na makita o makasama ang mga anak ko. Kahit na sandaling panahon lamang. Pinagsisisihan ko na hindi ko inalagaan ang pamilyang meron ako. Pero kailangan kong harapin ang consequences ng pagkakamali ko at nangako ako sa sarili ko na hindi ko na uulitin ang pagkakamaling yon. At sa wakas nga, papadudot, ay nanumbalik na rin ang sigla ko sa pagsasayaw at naging triple pa ang pagpupursige ko. Nagpatuloy lamang ako sa pagsali-sali sa mga contest at audition ng ilang beses sa mga sikat na dance contest sa mga TV show hanggang sa pinalad na nga akong makasama bilang backup dancer. Hindi man kalakihan ang sahod ko ay masasabi kong mas malaki yon kumpara sa dati kong kinikita sa mga racket-racket lang. At dahil nga may sapat na akong pera ay bumawi talaga ako sa mga anak ko. Nabibili ko na ang mga gusto nila hindi ko kayang bilhin noon. Minsan naman kapag maluwag ang schedule ko ay hinihiram ko ang mga anak ko para ipasyal. Noon ko lang na-realize na pamilya talaga ang pinaka-importante sa lahat kaya hanggat kasama mo ang pamilya mo ay pangalagaan at ingatan mo bago maging huli ang lahat. Bagamat naabot ko ang aking pangarap ay siya namang pagkawalay ko sa aking pamilya at huli na ang lahat para mabuo ko ito. Pero sinisigurado kong hindi pa huli para maiparamdam ko sa mga anak ko na may tatay silang nagmamahal sa kanila. At dito ko na nga po tinatapos ang aking kwento at maraming salamat kung isa man po ang sulat ko sa mapili po ninyong basahin. More power po sa inyong programa, ang inyong loyal kapuso at kabarangay, Chris. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever